Hindi kaila sa atin na malaki ang naging bahagi ng militar sa ating paglaya mula sa rehimeng Marcos. Bagamat hawak sila ng dating Pangulo na naig pa rin sa mga sundalo na itaguyod ang tama upang lumaya ang bansa sa madilim na pamamahala. Para sa detalye, balitaan mo kami Waywaya Makalma. Malaki ang naging parte ng militar sa ating kasaysayan. Isa na riyan ang 1986 EDSA Revolution. Kahit ilang taon sumailalim sa batas militar, ang mga sundalo pa rin ang naging susi upang makamit natin ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ika-22 ng Pebrero taong 1986 nang inihayag ni dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile at ang dating hepe ng pulisya na si Fidel Ramos ang kanilang pag-aklas sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bagamat ang dalawang opisyal ay takot bago nila ito ihayag sa publiko, ay nakakuha naman sila ng lakas ng loob sa taong bayan at maging sa simbahan. Matapos ang 28, marami na ang nagbago, maging ang mga makasaysayang lugar ay naiba na rin. Sa kwartong ito mismo nagsimula ang pagbabago ng ating kasaysayan na kung saan dito mismo idineklara ni dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at dating PCIMP Chief Fidel Ramos ang kanilang deklarasyon na sila ay tumitiwalag na sa Administrasyong Marcos. Ginawang mini-museum ng Defense Department ang isa sa makasaysayang bahagi ng kanilang gusali sa ikatlong palapag. Bukod sa mini-museum, ginawa rin itong isang conference room ng ahensya. Ikinuwento ni Bing Formento sa PTV News ang mga nangyari noong araw na magsimula ang pagbabago. Nang magsalita ang dalawang opisyal sa publiko ay isa siya sa mga nakasaksi bago magbago ang ating kasaysayan. Bagamat siya'y takot at hindi alintana ang mga susunod na mangyayari, ginawa ni Formento ang kanyang mandato bilang isang mamamahayag. Wala, hindi mo pa maisip yun. Ang nasa isip mo kung mabubuhay pa ba kayo. Dahil may mga balita, bobobahin kami dito. So sa dami ng mga armed soldiers na sa paligid at yung umiikot-ikot ng mga aeroplano, helicopters, kinakabahan kayo. Kakabahan talaga kayo dahil namang oras, baka hulugan ng bomba itong Defense Department ng panahon yun, yung kanilang deklarasyon. So nagsimula kasi puro World War eh. Yung salita ng Marcos group dun sa kabila, naglumabas sa telebisyon, meron pang mga general nasa likuran ng dating Pangulong Marcos na pinangunahan ni General Fabian Bernoon. At dito naman, nagsasagutan pa lang nung panahon yun. Sa pamamagitan naman ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin na suportahan ang dalawang lider, dinagsa ng mga Pilipino ang Epifanio de los Santos Avenue. Ito ang naging rason at ipinag-utos ni Marcos na ilabas sa mga kampo ang mga tangke de gera sa EDSA. Ngunit sa dami ng tao ay hindi na umabot ang mga tangke sa Campo Aguinaldo. Ang landing vehicle tank ay isang amphibious na tangke. Ito ang klase na tangke na ginamit sa EDSA 1. Natunto ng PTV News ang isa sa mga tangkeng ginamit at isa rito ay nakadisplay na lamang sa headquarters ng Philippine Marines sa Fort Bonifacio. At isa na lamang itong historical artifacts at gabi-gabi ay binabantayan pa rin ito ng military police. Itong na LBT na tangke. Ito ang tangkeng hinarang ng mga sibilyan noong kasagsagan ng EDSA 1. Ayon sa Philippine Marines, tanging sila lamang ang hindi tumiwalag noon, kaya naman ang mga tangke nila ang natirang nakadeploy sa EDSA. Anila hindi dahil sang-ayon sila noong panahon ng Rehimen Marcos, bagkus nais lang nilang ipakita na sila'y tapat sa kanilang mandato at sa konstitusyon. Si Retired General Restituto Aguilar naman ikinuwento ang ilang pangyayari sa loob ng Campo Aguinaldo bago nagsimula ang pagbabago. Ilang araw bago ihiyag ni Ramos at Enrile ang kanilang pagkakatiwalag sa Administrasyong Marcos, ay nakita niya na lumapag sa grandstand ang isang puting helicopter na pagmamay-ari ni Enrile at nagbaba ng ilang sako na may laman ng mga baril. Tingin ni Aguilar na dating kapitan pa lamang, posibleng ito na ang kanilang planong pabaksakin ang pamamahala ni Marcos. From GHQ building, naglalakad ako
passing through the road in front of DND building. And that yung left side facing that towards yung gate ng pedestrian gate, left side is the parade ground. The right side is the DND building. So nung makita ko, merong it's a white civilian helicopter na may pangalang Christina. I found out later, I came to know later that it was the helicopter of Defense Secretary Juan Ponce Enrile. It's a private helicopter niya na ginagamit. So, ang first na naka-strike sa akin nung makita ko yon was, I think, yung a group of soldiers in uniform, fatigue uniform, tapos bit-bit nila yung parang sako na nakikita yung mga baril sa labas. So, siguro mga 3 or 4 sila. Tapos takbuhan papuntang DND building. I brought my uniform the following day. It was, I think, a Sunday. So, yun na. I stayed there until the end of fun. Nagsabi naman ako, my sympathy are with the group of Ramos and Enrile. Ang sabi nila, that's no problem. Unarmed naman kami kasi noon. Wala rin naman akong may laban kung sakali. So, naka-uniform lang ako. But sabi nila, you just stay there. So, dito lang kami sa nandito lang ako sa gate ng Aguinaldo facing Crame, yung RSBS area ngayon. Isa lamang si General Aguilar sa maraming sundalong naranasan ng EDSA 1 at tiyak, hindi lang siya ang sundalong maraming maibabahagi sa pagbabago ng ating kasaysayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.